Hi there mga kasinag! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, kagaya nga ng nakita nyo sa ating thumbnail, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga po sa Maribank. So, disclaimer lang mga kasinag, this video is not sponsored and ang itatakal lang natin dito sa video na to is kung paano ba mag-order and kung paano ba mag-activate ng inyong Maribank card o yung tinatawag nating MariCard. So, bago ang lahat, mag-proceed muna tayo sa ating intro. So, ayun nga mga kasinag, sa mga hindi nakakaalam, ayan. So, papakilala muna natin kung sino ba si Maribank. So, Maribank, sabi nga sa Google, mga kasinag, di ba? Maribank Philippines, ito po yung formerly na C-Bank. So, ito yung una niyang pangalan, pero lately, iba sila ng name, which is, ngayon nga, yun na po yung Maribank na tinatawag. So, ito po, ayan, ilalagay ko dyan para makita nyo din yung description. Pero eto nga, si Maribank, personally mga kasinag, is nakilala ko siya dahil nga sa Shopee. Parang nung kasagsagan ni Shopee is naging part nila ito, which is yung Maribank nga. So, for today's video mga kasinag, ay ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process kung paano nga muna natin, una, paano tayo mag-order ng Maribank card o yung MariCard nga na tinatawag, and pangalawa, kung paano nga natin siya i-activate. So, mag-proceed tayo sa ating pinaka-video. So, paano tayo order ng ating MariCard? So, the first thing that you have to do mga kasinag ay i-open lang yung pinaka-online banking app ni Maribank. And dito nga sa bandang baba mga kasinag, makikita natin yung card at pipindutin natin yan. And after that mga kasinag, ganito po yung visual or display na makikita natin. Ayan, sa bandang baba, nandito pa yung mga ibang details niya na pwede nating basahin for other information. Pero dito, pipindutin natin dyan yung apply now. So, ganito na nga yung next na makikita natin. At may dalawang option dyan, yung virtual card only at yung virtual and physical card. So, dito po tayo sa may virtual and physical card na button. And dito na nga, makikita natin dyan kung ano man yung ipapalagay natin na pangalan dun sa mismong card. And at the same time, yung contact number na kung saan nga ay yan yung gagamitin nung magdi-deliver para nga makontak tayo. And after nun, kailangan lang nating i-input yung pinaka-delivery address natin. At kapag nga na-provide na natin lahat ng mga information na kailangan, ay pipindutin lang natin yung proceed button sa ilalim. And papakita niya ulit ito, yung review and confirm. Kapag okay na yan at sure ka na, pipindutin lang natin yung confirm button for safety purposes, and para ma-finalize nga yung order natin mga kasinag ay kailangan po natin ilagay yung pinaka-pin code ng ating online banking app para nga mag-proceed na yung pinaka-order natin. Additional information mga kasinag, kapag order po tayo ng ating MariCard ay see to it na may laman po yung mismong Maribank natin. Kasi doon po nila i-deduct yung bayad, which is 99 pesos lang naman. So for me mga kasinag, given the price na 99 pesos lang ay very okay na siya, pasok na sa bulsa ko. Ewan ko sa inyo, pero okay na sa akin yung price na yon. Kasi nga, doon sa 99 pesos na yon, yun na yung mismong bayad natin sa pinaka-card. And at the same time, yun na rin yung bayad natin sa delivery charge. So, balik tayo dito mga kasinag. Kapag ganito na nga yung nakita ninyo, ay okay na yan, nakapag-order na tayo. At para nga ma-backtrack or makita natin yung status ng order natin, dito yan makikita sa baba, pindutin lang natin yung view order status. So, basically speaking mga kasinag, dito mo nga makikita kung na-process na nila yung card mo, kung napadala na nila, at kung marireceive mo na nga yung MariCard na order mo. At kung mapapansin nga natin dito mga kasinag, sinabi rin niya na virtual card ready. So, ibig sabihin, right after nung purchase natin ng MariCard ay okay na, pwede na nating magamit yun ngang virtual card natin. At dito nga yan makikita sa baba, pinutin lang natin yung Go to Card homepage at makikita na nga natin yung mismong
virtual card natin. Para makita yung card details natin mga kasinag, itong part na to yung pipindutin lang natin. At syempre mga kasinag, ganun lang nga kadali yung pag-order natin ng ating MariCard. Ngayon mga kasinag, ang aantayin na lang natin ay ang mapadala nila at ma-receive natin yung pinaka-card. Kapag naka-order ka na nga ng MariCard mga kasinag, so mag-aantay lang tayo ng mga ilang araw. Nagdidepende sa kanila yan kung gaano sila kabilis mag-ship ng card. Pero yung sa akin mga kasinag is umabot siya ng 12 days. Yeah, so if I'm not mistaken, 12 days siya mga kasinag bago ko nga na-receive yung pinaka-card natin. One eternity later. So, iniba ko nga lang yung setup natin para nga mas makita ninyo yung na-deliver sa atin na parcel, which is yung ATM nga ng Maribank. So, eto, tatakpan ko lang yung address ko para mas makita ninyo. Ayan siya. Nakalagay dyan na Maribank, Philippines. Ayan. So, kapag i-open natin, eto siya. Ooh, ayan. Basically, eto na siya, yung ATM natin. So, excited ako dito. Nasisira yung envelope. Ayoko sanang sirain eh. Ayan. So, eto na siya. Say hello to your MariCard. Ayan. So, eto na siya. Ayan. So, ito na nga yung ating pinaka-card. Ayan. So, may pangalan lang tayo dito sa part na to. Bali, tinakpan ko lang siya. Pero, yeah, that's it mga kasinag. Dito nga mga kasinag, ayan, na-discover ko lang din ngayon. Itong parang sticky na part na to, natatanggal pala siya. Like that. Ayan o. So, tanggalin nyo na lang din kapag nag-order kayo ng inyong mga card. So, ngayon nga mga kasinag, ang gagawin natin is susundan natin tong step by step na to para nga malink yung MariCard. At para nga mas mapadali sa inyo, ipapakita natin yung step by step process. So, dito nga sa ating online banking ng Maribank ay meron tayong button na card. And then, makikita natin dito yung physical card. And then, yung activate na button. Yun yung pipindutin natin. And then, dito, hihingi na siya ng code, which is pwede nating scan yung QR code or i-enter manually yung code na nakalagay nga dun sa papel kung saan nga nakadikit yung ating mismong card. And then, input lang natin ulit yung password para nga tuluyan na nating ma-activate yung mismong card. And with all those steps mga kasinag, you are done. So, activated na yung card natin. So, additional information na lang, dito nga meron tayong makikitang card settings. At dito nga makikita yung mga usage control at yung mga daily limit na pwede mong iset sa mismong card mo. So, hindi ko na masyadong i-discuss dito sa part na to. Kasi kanya-kanya naman tayo ng preference pagdating dito. So, one thing na gusto kong bigyan ng highlight is dito nga, yung paglalagay ng card pin na tinatawag. So, dito rin yan makikita. So, pwede nating iset yung pin natin. So, it's either kaparehas siya nung pin natin sa mismong app or gagawa tayo ng sarili nating card pin. And for the sake of this video, tinry natin siya mga kasinag. So, madali lang naman siya. I-input mo lang siya ng twice. And then, masiset na siya kaagad. At kung ayaw nga natin ng separate or different pin, i-on lang natin yung button sa taas like so. And then, input lang natin yung pin. So, ganun lang po siya. At ayun nga mga kasinag, so napakadali diba? So, activated na nga yung card natin and I'm looking forward para nga mas magamit pa natin to. Kasi so far, sa tagal ko na siyang nagagamit, yung online banking app niya is goods naman sa akin and totoo nga yung nasa description niya na talagang ang taas ng interest rate na binibigay nito. At kung nakaabot ka nga sa minute ng video na to mga kasinag, ay thank you so much. So, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. So, I do hope na nagustuhan nyo to. At kung nagustuhan nyo mga kasinag, ay please give this video a thumbs up. Kung hindi ka pa nga nakaka-subscribe, ay mag-subscribe ka na. Again mga kasinag, I am your Ate Aren. Ready for the worst, hoping for the best. So, see you sa ating next upload!